Ito po yung mangyayari sa ating egg whites or yung ating mirang 'pag nasobrahan ito sa pagbati. Yung nagbilog-bilog siya at mahirapan po talaga tayo sa pagpo-fold. Kaya sa ating video ngayon ay share ko po ito yung napalpak ko na mirang pero tingnan nyo naman yung output mga ga. As you can see naman na ang lambot po. Kaya tara nang umpisahan na po natin yan. Basta ganito yung mga recipe natin ay ang una po talaga natin gagawin ay i-prepare po natin yung ating mga paghahulmahan. At dito unahin po natin gawin yung ating cake batter. Meron po tayo ditong 8 piraso ng egg yolk. Mula po ito sa large na itlog. At wala na ihang paligoy-ligoy pa. Diretso ko na po yung lagyan ng ating asukal at yung asin. At haluin lang po natin para madurog din yung ating egg yolk. Sunod, lagyan natin ito ng vanilla, yung evaporated milk at mantika. At haluin lang po natin to para matunaw din po yung ating mga dry ingredients. Bago po natin ito lagyan ng ating harina. Basta sa mga chiffon recipe po natin, ay kailangan lang po talaga natin na gumamit po ng cake flour. At lagyan po natin ito ng baking powder. At pagkatapos nito mga guys, haluin lang po natin ito hanggang sa kuminis yung ating mixture. At para maging malambot talaga yung output ng ating chiffon cake, ay salain lang po natin yung ating mixture para maging pino talaga yung texture ng ating chiffon. At ito okay na po yung ating cake batter mixture. Itabi lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating egg whites or sa ating mirang. So dito meron na po ako ditong 8 piraso ng egg whites at mula din ito sa large na itlog. At lagyan ko lang po ito ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Kung wala talaga kayong cream of tartar, pwede talaga dito gumamit ng white vinegar. At pag ganito na siya mga ga na nag-create na po siya ng pino na bubbles, ay unti-unti na po nating ilagay yung ating white sugar. Paunti-unti lang po talaga yung paglagay natin dito ng ating white sugar. At pag naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal, ay batihin lang po natin ito ng mga ilan na po talagang minuto hanggang sa ito'y maging medium step peaks lang. Pero ito nga kay mga ga kasi ay pagkatapos ko pong nailagay lahat yung aking asukal, ay pumunta po ako sa aking oven kasi may niluto po ako kaya naiwan ko ito. At nalanganin din ako doon sa ating oven kasi ay hindi din yun maiwan yung oven. Kailangan na pong bakitin yung mga niluto kasi ay pasunog na. Kaya ito po yung nangyari sa aking mirang na overbaking. Ayan, tingnan nyo mga ga, nasubrahan po ito sa pagbate or sa pagbati natin. Pero okay lang naman ito mga ga, kaya nga lang ay mahihirapan po tayo dito sa pagpo-fold, mahirapan po tayo dito sa paghalo sa ating cake batter mixture. Kasi po ay nagbuo-buo siya. Yung inyong mga ga, pag gumawa kayo nito ay nasa medium stepix lang po ha, para hindi po kayo mahirapan sa pagpo-fold. At yung ating mirang ay hinati ko lang yan sa 3 hati. Saka i-fold na po natin, cut and fold lang po. At nakikita po ninyo itong mga ga na masyadong mabilis lang po sa paningin ninyo, pero ay dahan-dahan ko lang po itong hinalo. Nakaspeed lang po yung ating video, kaya medyo mabilis po yung sa tingin ninyo. Ito na lang po yung ginawa ko mga ga. Ayan po, pinangdurog-durog ko na lang po yung mga buo-buo po natin na mirang. At sa preparation po pala mga ga sa ating egg whites, ay kailangan po ay hindi po mahaluan ng kahit kunti or maliit lang po na egg yolk yung ating egg whites para maganda yung alsa. At yung attachment at yung bowl na paglalagyan po natin ay kailangan ay dry po yun, hindi basa. Kailangan po ay dry talaga. Walang bahid na kung ano-ano yung attachment at yung ating bowl. At haluin nyo na lang ito mga gamit yung malinis ninyo na kamay pag nangyari sa inyo ito, yung na-overbating kayo. Hindi naman totally na nadurog ko po yung mga buo-buo po natin na mirang. Meron pa ding natira mga ga. Pero hayaan na lang po yan natin kasi ay ma-overmixing na po yung ating mixture. Kaya okay na po ito. Isalin ko na lang po ito sa aking mga paglalagyan. At sa puntong ito ay kailangan ay nakapagpainit na po tayo ng ating oven kasi pagkatapos nitong mailagay natin sa ating paghahulmahan ay isalang na po natin ito agad. At dito sa aking oven ay niluto ko lang po ito sa may init na 170 degrees Celsius sa loob po ng 40 minutes. Depende kasi yan sa gamit po natin na oven mga ga, yung pagluluto po natin ng ating chiffon. At hiwain ko lang po ito kasi pang display ko po ito. At yung bintahan natin dito ha, kung gumawa kayo ay depende po sa laki ng ating slice. At yung isa't pala natin sa ating hulmahan na hindi po yan natin nilagyan ng queso or cheese. Ang gagawin ko lang dito para simple lang, ay lagyan ko lang po yan ng condensed milk at lagyan ko po ito ng white sprinkles na pang toppings po natin. Kayo mga ga, depende na ho yan sa inyo. Diskartihan nyo na lang po. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.